Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of First John chapter 3 verse 8. Sabi dito, the one who does what is simple is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Sabi dito, sa Tagalog version, ang nagpapatuloy sa pagkakaisa ay kampon ng dyablo, sapagkat simula pa'y nagkakasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. So, lahat tayo may mga dinaranas na battles, personal battles. At etong verse na to ay tungkol sa give yourself fully to the work of the Lord. Yung lahat ng mga ginagawa natin, kailangan ilalagay natin ang sarili natin sa kung ano yung napapapurihan ang Diyos. Because we please no one but God. Wala tayong ibang pinapapurihan at kailangang pasalamatan kundi ang Diyos lamang. Kasi yung mga nangyayari sa paligid natin, kahit sa sarili natin, meron tayong mga personal na paglalaban. Minsan, gusto natin na may mga gusto tayong gawin, pero hindi ito nakakalugod sa Diyos. Kaya nga, there is a battle of good and evil. Kapag ang mga bilang Kristiyano ka na dapat nasusolusyonan mo ng wag mahatak sa mga gawaing hindi nakakalugod sa Diyos. Kasi pwedeng ang gawa ng kaaway, yan yung nagde-divide sa atin kung paano malayo tayo sa mga kumbaga nangwawasak yan ng pagkakakilala natin sa Diyos. Minsan hindi ka matatawag na bilang Kristiyano, kasi ang Kristiyano, they are called to fight evil. Kahit gaano ka pa nananampalataya, once na na-corrupt yung isip mo ng kaaway, pwede mong magawa yung mga bagay na hindi nakakabuti. At ang mga gawa ng kaaway, ito yung nagde-destroy kung paano ka magiging mabuti, kung paano makorap yung mind mo. Kaya nga, dumating si Jesus Christ dito para i-destroy yung gawa ng kaaway. Meron tayong mga ginagawa sa sarili natin na kasi nandito pa tayo sa katawang kumbaga yung kagustuhan ng katawan natin yung nasusunod. Sa isang iglap lang pwede natin sundin yung kung ano yung kumbaga masarap sa pakiramdam natin. Pero dahil meron tayong Diyos na pinapaniwalaan, pinanampalatayaan, bilang isang Kristiyano, kailangan alam mo kung paano paglabanan yung mga ganong pakiramdam. Kasi ang gawa ng kaaway, isa yan sa kinukurap niya, winawasak niya yung isipan natin. Isa sa mga dinidestroy niya ang simbahan. At number 1 ang family. Kapag nasisira ng kaaway yung family, nasisira yung magandang pagsasamahan ng isang pamilya, na de-destroy na to yung kabataan, kasi ang pamilya nabubuo yan ng iba't ibang sa isang pamilya, syempre may anak, may mga
lahat ng mga puwedeng pasukin na i-corrupt ng kaaway sa buhay natin para lang masira yung magandang, pagsunod natin sa Diyos. Kaya mas madalas na ang kaaway gumagawa ng paraan kung papaano masisira ang sarili natin. Kasi tayo bilang tao, ang katawan natin is body of Christ. Once na nasira mismo ang sarili mo, yun yung nagiging pwede nang masira lahat ng mga magagandang pangyayari sa buhay mo. Yung isip mo, na-corrupt na ng kaaway. Yan yung mga paraan ng kaaway na magagawa niya sa bawat pamilya, sa bawat tao, sa bawat body of Christ, sa mga Kristiyano. Dahil sa simula pa lamang nagkakasala na tayo dahil sa dikta ng kaaway sa atin, dikta ng dyablo. Kaya nga isinend sa atin sa Diyos, or kumbaga naparito ang anak ng Diyos. Kaya nga dyan, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. So, because of the devil, kaya niyang taniman yung isip mo ng mga bagay na pwede mong gawin na makakasira sa sarili mo, sa isip mo, at sa pamilya mo. Sa youth, yun yung mga pwedeng sirain ng kaaway sa atin. Kaya dapat ang lagi lang natin ginagawa na yung, because Jesus is Lord of all. Kaya tayo na ditibay sa mga pwede nating gawin. Kasi maraming distraction ang kaaway. Kumbaga hindi tayo nakakapag-focus sa pwede nating gawin. Dahil mas nananaig yung dikta ng kaaway sa buhay natin. Kasi sarili pa lang natin, meron na tayong personal na battles. So pagka walang Diyos sa buhay mo at ang kaaway ang nagdikta sa'yo, matatalo ka. So, kaya tayo, bilang Kristiyano, tinatawag tayo fight of evil para maiwasan natin na makurap tayo ng kaaway na siya yung magdikta sa mga gagawin natin, na sumunod tayo sa mali, hindi sa tamang daan, sa mabuting way na nililid tayo ng Lord para sa pwede nating daanan. So, ang Diyos ay dumating para magbigay sa atin kung paano tayo mapunta sa kabutihan. So, yun po yung yung pagkakaisa ng kampo ng dyablo. Dapat isinasantabi natin yun. Kailangan nating laging manampalataya sa Diyos lamang. Yung Diyos na buhay na laging nandyan para sa atin.